Sa isang desyertong lugar, si Rick ay ibinalibag ng ilang talampakan sa lupa habang nakikipaglaban at siya ay labis na nag-aalala na baka mamatay siya. Bigla na lang lumabas mula sa usok ang kanyang mga mentor at imbes na bigyan siya ng pangunang lunas, pinuri nila siya sa malaking pag-unlad niya sa loob ng 2 taon na pagsasanay. Sinabi nila na wala na siyang magiging problema sa A-Rank Adventurer exams ngayon, maganda ang papuri pero kailangan pa rin niya ng medikal na atensyon at karaniwan. Ang mga adventurer sa mundong ito ay mga kabataan dahil sa strain na dulot nito sa katawan ng tao, pero may ilang mga matatanda pa rin na hindi sumuko sa kanilang mga pangarap. Kaya naman sinusubukan pa rin ni Rick na kunin ang entrance exam, lumapit siya sa reception desk at humiling na ibigay ang kanyang exam ticket at habang kinukonfirm ng receptionist ang kanyang mga detalye, nakilala niya si Rick at masiglang pinapaalala na magkakilala sila dati. Hindi agad nakilala ni Rick ang receptionist subalit naalala niya na huli niya itong nakita 2 taon na ang nakalipas. Dati silang magkasama sa trabaho at nagulat ang babae nang biglaang nag-resign si Rick sa kanyang posisyon, mas nagulat siya nang marinig na nag-quit si Rick sa trabaho para maging adventurer. Medyo nahihiya si Rick dahil ang mga tao sa edad na 30 katulad niya ay bihirang mag-apply para maging adventurer. Karaniwan ay nagsisimula ka sa G-rank sa kabataan mo at umaakyat ka sa E-rank sa loob ng 1 o 2 taon. Tinanong ng receptionist kung ano ang ginawa ni Rick sa nakalipas na 2 taon dahil hindi siya nakarinig ng balita mula sa kanya. Ipinaliwanag ni Rick na halos nasa bundok lang siya para mag-train kasama ang kanyang mga mentor. Bigla na lang lumapit ang karaniwang manginginam sa guild sa front desk at sinubukan na mag-flirt sa receptionist at nang tanggihan ito ng babae dahil nagtatrabaho pa siya. Hindi ito tumigil at naging medyo marahas. Dito na pumasok si Rick at hinihila ang lalaki, tinapik ang tiyan nito ng sapat na lakas para mawalan ng malay at nagsorry ang receptionist sa abala na dulot ng lasing na lalaki, pero sabi ni Rick ay ayos lang dahil dati rin siyang nagtrabaho bilang receptionist at hindi pa rin niya maintindihan kung bakit sa tingin ng guild ay magandang ideya ang mag-serve ng alak dito. Matapos makuha ni Rick ang kanyang exam number, pumunta siya sa labas kung saan sinalubong siya ng isang maid na nagngangalang Rainet. Tinanong siya ni Rainet kung tapos na siya sa pagrehistro at kinumpirma ito ni Rick, pinasalamatan siya sa paghihintay. Habang sinasabi ito, nakatitig si Rick sa malalaking dibdib ni Rainet at pinagsabihan siya nito kaya't binago ni Rick ang usapan at sinabi na excited siya para sa exam. Sa loob ay nagulat ang ibang adventurer sa bakas ng kamay na naiwan sa armor ng lasing na lalaki. Ang armor na iyon ay gawa sa makapal na bakal kaya kung sino man ang gumawa nito ay sobrang lakas. Biglang pumasok ang 2 lalaki at nakilala ang lasing mula sa mugshot na nakita nila noon at ang pangalan niya ay Domal, isang A-rank adventurer na mayroong 30 kaso ng assault. Alam ng receptionist na si Rick ang gumawa nito pero kung talagang napatumba niya ang isang A-rank adventurer ay baka sobra-sobra na siya para sa exam, samantala ay sumasailalim si Rick sa physical exam at nasukat ang kanyang taas. Nagulat ang mga doktor na kinukuha ni Rick ang exam na ito kahit na siya ay 32 taong gulang na. Pagkatapos ay dinala ang lahat ng examinees sa susunod na silid kung saan inutusan silang ilagay ang kanilang mga kamay sa crystal ball para sukatin ang kanilang mana. Mag-iilaw ito depende sa antas ng mana na mayroon ang isang tao at nang hinawakan ito ng iba, iba-iba ang naging resulta at ang pinakamataas ay rank C. Pero nang si Rick na ang humawak ay bahagya lang itong nag-ilaw, binigyan siya ng examiner ng rank F sa kanyang mana exam at tinukso ng ibang kandidato si Rick dahil sa mababang mana score habang umaalis siya, pero nang tawagin ng examiner ang susunod na kandidato ay bigla na lang nasira ang orb. Ang susunod na test ay para sukatin ang kakayahan ng kandidato sa pag-atake kaya inutusan silang suntukin ng buong lakas ang Berdeng Rod. Ito ay isang espesyal na slime bag na kayang sumipsip ng maraming impact kaya hindi nila kailangang mag-alala na masira ito. Naalala ni Rick na nag-training siya gamit ang slime bag at sinabi ng isa sa kanyang mga mentor na kailangan niyang masira ang isang golden slime bag gamit lang ang kanyang mga kamao. Hindi akala ni Rick na posible iyon dahil ang isang golden slime bag ay kasing tigas ng pangil ng dragon, pero sinabi ng kanyang mentor na iyon ang pinakamaliit na dapat niyang magawa kung gusto niyang maging adventurer. Dahil kaya ng kanyang mentor na sirain ito nang walang kahirap-hirap gamit ang isang suntok, naging masigasig si Rick na mag-train hanggang masira ito at kahit pa kailangan niyang suntukin ito ng 50,000 beses sa isang araw at itinago niya ang training na iyon. Balik tayo sa kasalukuyan ay nagsimula ng pumila ang mga kandidato para masuntok ang bag ng buong lakas,
Matapos ang unang kandidato, ang susunod na tinawag ay ang ikalawang anak ng pamilyang Darir, at may chismis na ang kanyang magic ay kasing lakas ng isang C-rank adventurer kahit siya ay 11 taong gulang pa lamang. Habang nagsisimula ang bata, nagcast siya ng Healthling spell at lahat ay nagulat at kabilang si Rick, bagaman nagulat siya dahil napakaliit ng spell at ang fireball ay pinakawalan at tumama sa target at ang mga hukom ay talagang humanga sa output ng bata. Kaya mas lalo pang nagulat si Rick dahil ang mga fireball na ipinapakita ng kanyang magic teacher sa kanya ay mas mapanganib kaysa sa ginamit ng bata. Natural na inakala ni Rick na ang fireball ng bata ay kasing lakas ng sa kanyang guro, pero baka pinaliit lang ito ng bata para hindi masira ang gusali at habang nagpapatuloy ang attack power exam, sa wakas ay natapat kay Rick at habang papalapit siya sa slime bag ay tinawag ng examiner ang kanyang pansin at tinanong kung totoo bang higit 30 taong gulang na siya. Sumagot si Rick ng oo kaya't sinabi ng examiner na masyado na siyang matanda para sa ganitong mga bagay, karaniwang hindi nagbunga ng maganda ang training kung hindi ito sinimulan ng maaga sa buhay at sa kung gaano kababa ang kanyang mana exam score, at dapat na siyang sumuko bago siya mapapahiya. Alam ni Rick na minamaliit siya ng mga tao dahil sa kanyang edad at talaga namang gusto na niyang sumuko, pero napakarami na niyang pinaghirapan para makarating sa puntong ito at sinuntok niya ang mga slime bag hanggang mamula at binalutan ng dugo ang kanyang mga kamao, hindi siya tumigil at lahat ng sakit na iyon ay dapat may kahulugan. Kaya kahit disadvantage na siya dahil sa kanyang edad ay ibibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya, inipon ni Rick ang kanyang lakas at nang masira ang slime bag at nagkalat ito sa lahat ng direksyon at tumatagos sa pader, na ikinagulat ng lahat pati na ni Rick dahil hindi niya inasahan na ganoon kahina ang bag. Hindi makapaniwala ang bata sa kanyang nasaksihan at siya ay naiinis sa tagumpay ni Rick dahil dapat ay pagkakataon niyang magningning dito, pero tinanggap niyang matalo kay Rick sa ngayon dahil ang espesyalidad niya talaga ay defensive magic, kaya sisiguraduhin niyang mas malalamangan si Rick sa susunod na test. Gayunpaman pagdating ng susunod na test, nanlaki ang mata ng bata dahil madaling hinarang ni Rick ang isang fourth nature spell, pinuri ng examiner si Rick sa kanyang kakayahang harangin ang mga atake at pinasalamatan ito ni Rick dahil ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Hindi akala ng instructor na ibinibigay ni Rick ang lahat dahil first nature spell lang ang ginamit niya para sa kanyang depensa hanggang ngayon, kaya pinayuhan niya si Rick na gumamit na ng mas mataas na antas ng defensive magic mula ngayon. Pero sinabi ni Rick na hindi niya talaga alam kung paano gamitin ang iba pang spells maliban sa first order spells, kaya ginagawa niya talaga ang lahat ng kanyang makakaya at di makapaniwala ang examiner na first order spells lang ang alam ni Rick dahil napaka-precise ng kanyang control sa mana, pero sinigurado ni Rick na walang magiging problema dahil sa nakita niya at sapat na ang first order spells niya para harapin ang anumang ibabato ng examiner sa kanya. Tinuring ito ng examiner bilang isang personal na insulto kaya naghanda siyang gumamit ng fifth order spell para ipakita kay Rick na hindi dapat siya minamaliit. Nagcast ang examiner ng spell at nagbitaw ng isang shock cyclone na may napakalakas na shockwave na umabot hanggang sa kabila ng dulo ng bayan. Ilang minuto pa, dumating si Sylvester sa exam center para alamin ang nangyayari at sinabihan siya na isang F-rank adventurer ang nakasira ng slime bag gamit lang ang kanyang mga kamao. Perpektong naharangan ang isang fifth nature spell habang basic defense magic lang ang ginagamit. Inakala ni Sylvester na nagbibiro ang kausap pero seryoso ito sa lahat ng sinabi. Sa ngayon ay abala si Rick sa pagsagot sa written part ng exam at mukha siyang kumpiyansa sa kanyang kaalaman para dito at matapos ang test. Nagpahinga si Rick kasama si Rainet at tinanong siya kung kumusta ang written test. Kumpiyansang sumagot si Rick na sigurado siyang makakakuha siya ng 100% sa written test dahil 14 na taon siyang nagtrabaho bilang receptionist sa guild kaya imposibleng bumagsak siya, gayunpaman ay hindi pa rin siya sigurado kung sapat na ang kanyang overall scores para pumasa sa exam. Tinanong ni Rainet kung nag-aalala si Rick tungkol sa kanyang practical exam scores subalit sa palagay ni Rick ay maganda naman ang ginawa niya sa lahat ng kategorya. Subalit ay nakuha pa rin niya ang rank F sa kanyang mana exam kaya hindi niya alam kung paano ito makakaapekto sa kanyang tsansang pumasa. Tiniyak ni Rainet kay Rick na dapat ay okay lang siya matapos ang lahat ng training na ginawa niya para maghanda sa exam, ngunit ilang sandali pa ay lumapit ang bata mula kanina kay Rick at sumigaw sa kanya dahil sa sobrang galing niya sa mga test. Hindi alam ni Rick kung ano ang problema kaya inakala niyang naligaw si Fred o may iba pang problema.
kaya inalok niya itong tulungan at naiinis si Fried dahil ito dapat ang araw na ipapakita niya ang kanyang natatanging kakayahan sa lahat, pero natalo siya ni Rick kaya ngayon ay umiiyak siya. Sinubukan sabihin ni Rick kay Fried na hindi niya intensyong agawin ang kanyang spotlight, pero dumating na ang kapatid ni Fried at pagkatapos makita ang kanyang kapatid na umiiyak, agad siyang nagsimulan na sigawan si Rick. Tinanong ni Rick kung may kaugnayan ba si Angelica kay Fried, kaya ipinakilala ni Angelica ang sarili bilang Angelica Dut at agad namang sinabi ni Fried na sinira ng 40 anyos na lalaking ito ang kanyang araw. Na-offend si Rick at sinabing 30 pa lang siya kaso patuloy na tinatawag siya ni Angelica at Fried na 40 anyos na lalaki. Sa huli ay hinagis ni Angelica ang kanyang guwantes kay Rick bilang hamon sa duelo at hindi naintindihan ni Rick na isang hamon ito kaya pinulot niya ang guwantes dahil ayaw niyang madumihan ito. Sa kasamaang palad ayon sa Noble Customs, ang pagpulot ng guwantes ay isang deklarasyon ng intensyon na makipaglaban. Kaya masayang itinakda ni Angelica ang lugar para sa kanilang laban, sinabi niya na magiging masaya siyang maparusahan si Rick para sa kasalanan na pagpapaiyak sa kanyang kapatid, pero kung gagawin nila ito ay kailangan nilang sumunod sa mga patakaran. Sa Film Kingdom ay pinapayagan ng duels ang nagwagi na magtakda ng penalty para sa mga natalo, kaya nagtakda si Angelica ng penalty na ang natalo ay kailangang maglingkod sa nagwagi habang buhay at si Angelica ay isang second-class Royal Knight, pero hindi alam ni Rick kung gaano kalakas ang isang second-class na Knight. Kaya ipinaliwanag ni Rainet na ang isang second-class Knight ay katumbas ng isang B-rank adventurer. Nagsimulang magulat si Rick dahil alam niyang kayang pumatay ng mga B-rank adventurers ng malalaking halimaw ng mag-isa, pero hindi akala ni Rainet na malaking bagay ito at sinabing hinay-hinay lang si Rick para hindi niya mapatay si Angelica. Hindi maisip ni Rick na hinay-hinay lang laban sa isang B-rank habang siya ay F-rank pa rin, dahil wala pa siyang konteksto kung gaano siya kalakas talaga at sinabi ni Rainet na magtiwala lang siya sa lahat ng training na ginawa niya sa nakalipas na 2 taon. Bigla na lang bumalik sa isipan ni Rick ang lahat ng traumatic training moments na pinagdaanan niya kaya siya ay nagsuka. Sinumpa ni Rick si Rainet dahil pinapaalala nito ang lahat ng hirap na iyon kaso pinapaalala ni Rainet na kung nakaya niyang mabuhay sa lahat ng iyon, hindi dapat siya magkaroon ng problema sa pagharap kay Angelica. Matapos ang lahat, miyembro siya ng pinakamalakas na party sa kontinente kaya dapat magtiwala siya ng kaunti sa sarili niya at napagtanto ni Rick na tama si Rainet kaya tumayo siya para harapin si Angelica ng walang takot. Hindi pa rin siya sigurado kung gaano kalakas ang kanyang kasalukuyang antas laban sa isang second-class Knight subalit wala nang magagawa pa kundi harapin ito. Kumpiyansa si Angelica na mas malakas siya kay Rick kaya ipinangako niyang hinay-hinay lang siya para hindi ito mamatay. Nagsimula siyang mag-charge ng kanyang atake at gumamit ng blink step para mag-dash sa tabi ni Rick upang ipakita kung gaano siya kabilis. Ang bilis niya ang nagbigay sa kanya ng titulo bilang si Lightspeed Angelica. At nagulat dito si Rick kaso hindi sa inaasahang dahilan ni Angelica at sinabi ni Angelica na tatapusin na niya si Rick sa susunod na atake, kaya gumamit ulit siya ng blink step. Habang papalapit siya kay Rick, hindi makapaniwala si Rick sa kanyang nakikita dahil ang bagal ng galaw ni Angelica at tila mataas ang power scales ng mga nagbigay sa kanya ng titulong Lightspeed, dahil mas mabagal siya kaysa sa normal na takbo ni Rick. Madaling naiwasan ni Rick ang atake ni Angelica at hindi makapaniwala si Angelica dahil imposible para sa isang F-rank adventurer na makasabay sa kanyang bilis, sa katunayan ay tanging mga first-class knights lamang ang nakaka-react sa kanyang bilis kaya inisip niya na swerte lang si Rick, pero hindi niya ito hahayaan mangyari muli. Gumamit ulit siya ng blink step pero sa paningin ni Rick, mabagal pa rin ang galaw ni Angelica kaya nagtataka siya kung paano ito naging B-rank na adventurer at unti-unti niyang napagtanto na baka talagang malakas siya, pero habang naghahanda siyang umiwas sa atake ni Angelica ay nadapa ito sa isang bato at biglang nagawa ang vertical Beyblade attack. Hindi ma-predict ni Rick ang mga strike kaya nahirapan siyang umiwas at nang sa wakas ay huminto na si Angelica, hindi na niya iniisip na malakas siya dahil wala siyang paghahanda para sa atake na iyon. Kaso hindi rin plano ni Angelica ang mga ginawa niya kaya tinangka niyang magpanggap na cool at sinabi kay Rick na impressed siya na naiwasan ni Rick ang kanyang huling atake, kahit na sinabi niya na plano talaga niya iyon. Ibig sabihin ay kailangan niyang gumalaw ng mas mabilis para matalo si Rick, gumamit siya ng kanyang espesyal na teknik na nagpapabilis sa kanya ng 3 beses kaysa sa normal, subalit kahit 3 beses siyang mas mabilis ay mabagal pa rin siya para kay Rick.
Pinili ni Rick na huwag umatake ng walang ingat dahil hindi niya alam kung anong mga trick pa ang mayroon si Angelica kaya umiwas na lang siya. Nabigla si Angelica na nakakasabay pa rin si Rick kaya't binigay niya ang lahat ng lakas para sa huling desperado na atake kaso nadapa ulit siya. Sinubukan na salubungin ni Rick ng suntok at nagresulta ito sa isang malaking butas sa lupa. Napagtanto ni Angelica na kung tinamaan siya ng suntok na iyon ay baka namatay siya kaya natakot siya kay Rick at tinanong kung sino talaga siya. Sinabi lang ni Rick na siya ay dating receptionist na naging adventurer. Sabik siyang ipagpatuloy ang laban kaya umakyat siya mula sa butas para harapin ulit si Angelica, pero agad na sumuko si Angelica para hindi siya mapatay at di maintindihan ni Rick kung bakit siya sumuko pero dahil dito, siya ang nagwagi at ayon sa penalty na itinakda ni Angelica ay kailangan niya ngayong maglingkod kay Rick habang buhay. Nakalimutan ni Angelica ang tungkol sa penalty kaya ginawa niya ang tanging naiisip niya at tumakbo palayo. Hindi naman interesado si Rick sa pusta kaya hindi niya hinabol si Angelica at dahil malapit nang lumabas ang resulta ng exam, kailangan niyang bumalik para tingnan kung pumasa siya. Dito sinabi ni Rynette kay Rick na darating na ang iba pa niyang mga mentor para tingnan siya. Nagsimula siyang magpanik dahil ang presensya nila ay laging may dala-dalang problema. At dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.